Yan, okay na. Oh, ba't naglabo? Ang labo. Malabo ba? Malabo ba? Sana hindi malabo, guys. Hindi man malabo kanina. Malabo ba ngayon? Feel ko malabo. Lampunasan ko lang. Early sim, guys. Parang malabo, guys. Babasa nyo ba? Parang ang labo na live ko ngayon. Labo nga. Ba't ang labo? Hello, guys. Good evening, guys. Wait lang. Linisan ko lang camera ko, guys. Parang labo eh. Saglit lang, guys. Nililinisan ko lang camera ko. Yan. Tapos medyo ibaba natin. Nice ko lang, guys. Huwag kayo mahilo, ha. Guys, 50 items lang tayo ngayon. Okay, 50 lang. 50 lang. 50 items. Yan, medyo nababasa na. Okay na siguro yan. Okay na yan? Okay na yan, guys. Yan, okay na yan, no? How to get the worksheet. Mamaya, guys, papakita ko sa inyo. Ito, guys, so, dito nyo makikita mamaya. Mamaya, ah? Mamaya. Mamaya na lang yun. Papakita ko yun mamaya. Yung mga to. Kung saan nyo mapapanood yung replay, tapos kung saan nyo makikita yung worksheet. Mamaya na yan. Mamaya yun, guys. Wait lang natin yung iba, guys, bago tayo mag-start. Ang dami nyo agad, 250. Hello, guys. Custom made. Yes, guys. Ako gumagawa ng worksheet ko everyday. Wala akong kinukuhang worksheet, guys. Good evening, guys. Guys, mag-comment nga kayo sa mga nauna. Sino mga nauna, guys? Mag-comment na. Mag-comment, guys. Walang mag-good evening sa inyo, guys. Lala naman yan, guys. Shoutout sa 293 viewers, guys. Guys, inaantay lang natin yung iba para makapag-start na tayo maya-maya ng konti. Good evening kay Deo Jr. Good evening, Tol. Good evening kay Charm. Good evening sa inyo, guys. Okay, number 1 na tayo ba? Wait lang natin, guys. Mga kwan tayo mag-start. Wait lang, ha. Good evening, baby ko siya. Good evening kay Gwen. Nag-text na mga room assignment to, eh. Legit. Mamaya, guys, mag-start tayo ng mga 7:42. Ganun. Antayin lang natin yung iba, syempre. Para walang absent. Thank you, Jack, sa heart me. Thank you, Jack. Wait lang, guys. Mag-mute lang ako saglit. Naubo ako, eh. Shoutout. Wala ka namang pangalan. Good evening, Joker. Happy Valentine's, guys. Happy Valentine's, guys. Mag-start na ba tayo? Tara na. Mag-start na tayo, guys. Para number 1 na tayo agad. Para mabilis lang din tayo matapos ngayong araw. Eto na, number 1 tayo. Sabi sa number 1, di ba? What is 22% of 850? Sabi ko nga sa inyo palagi, pag may percentage tayo, kailangan niya maging decimal. Okay, kailangan niya maging decimal. Paano? Bilangin nyo. Di ba yung 22% sa decimal is 0.22. Tapos, imumultiply mo lang yan sa 850. Okay? Ayan na. Ngayon, yung ganito, kunin mo yung value neto, tapos value neto. Huwag mo muna i-add yung decimal place. Okay, huwag muna natin ilalagay yung decimal place at saka 0. Mamaya na yan, guys. Ngayon, ang gagawin muna natin dito is 85 multiplied by 22 muna. Mamaya natin ilalagay yan. Huwag nyo kakalimutan yung 0, guys, ha. Tapos, yung dalawang decimal place natin. Huwag nyo kakalimutan, mahalaga yan. So, 0, carry 1, 17. Tapos 0, 7, 1. 0, 7, 8, 1. Okay? Tapos sabi ko nga sa inyo, guys, huwag nyo kakalimutan yung 0. Etong 0 na to, di ba hindi natin nilagay dito? Hindi natin nilagay dyan. Kaya sa baba na natin siya ilalagay. Ayun. Tapos may dalawang decimal place tayo dito. Kaya dalawang decimal place bilangan mo dito. Dito yung decimal place natin. Ending, magiging sagot natin is letter D. 187. Okay, sa number 2 naman, guys, madali lang yan, di ba? Pag nasa labas yung value neto, meaning lang yan, i-distribute natin paloob. Kailangan nating i-distribute yan, guys.
Ayan ang didistribute natin. Yung 4, imumultiply nyo sa 2x. 4 times 2x, it would be 8x. Minus 4 times 1, it would be 4. Okay? Okay, yan na. Is equal to 6x plus 10. Sa transpose, guys, ito lang naman yung tips natin sa transpose. Ito naman, yung tips natin sa transposition. Kung ano yung mas maliit na value dito, yun yung ililipat natin. Siyempre, mas maliit yung 6x, kaya siya yung ililipat natin dito sa loob. Tapos, syempre, mas maliit yung negative 4, siya yung ililipat natin sa kabila. Magiging ganito. 8x, yung positive 6x dito, pag transpose natin sa kabila, it would become negative 6x. Okay? Is equal to 10, yung negative 4, pag na-transpose natin, magiging positive 4. Okay? 8x minus 6x, it would become 2x. Is equal to 10 plus 4 is 14. Divide both sides by 2. Ang magiging x na lang natin would be 7. Kasi 2 divided by 2 is 1. X na lang natitira. Bakit hindi 2x minus 1 yung first step, PEMDAS, diba? Pansin mo tol, wala naman tayong may simplify dito. May simplify ba tayo dito, guys? 2x minus 1, wala tayong may simplify. Kasi walang x yung isa. Okay, may x to, walang x to, hindi pwedeng i-simplify yan. Dapat may x sila or parehas na walang x para may simplify. Okay? Hindi like terms. Thank you Kate sa heart me. Thank you guys. Sa number 3 naman guys, sobrang dali lang neto. Okay, sobrang dali lang ng number 3. Ang kailangan nyo lang tignan is kung ilan yung numbers. Ilan ba yung numbers? 'Di ba may 7 numbers tayo? 7 na numbers tayo. Meron tayong 7 na numbers. Tapos, pag pinag-add natin sila, it would be 301. Okay? May 7 numbers tayo. Pag pinag-add natin sila, it would become 301, di ba? Ngayon, yung 301 na natin na yan, i-divide natin siya by 7. Okay, papakita ko lang ha. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na numbers, di ba? Yung makukuha natin dito is yung panggitna. So, alam natin, yung makukuha pala natin dito is the median. Okay? O gitna ng 4 na numbers. Okay? Ngayon, 30 divided by 7 is 28. 4 times 7, 28, 21. 43 yung magiging number natin. Pag 301 divided by 7, it would become 43. Yung pang-4 na number is 43. Meaning, may numbers ba tayo before 43 at saka after 43? May 43, may 44, may 45, at saka may 46. May 43, may 42, may 41, at saka 40. Ayan yung mga numbers natin. Pag pinag-add natin lahat yan, syempre, magiging sagot natin is 301. Eto siya. Hinahanap is yung pinakamalit na number kasi yung smallest, di ba? Smallest ang hinahanap. Smallest would be this one. Okay? Smallest natin would be 40. Matik. Sagot natin is 40. Wala nang iba guys. Bilog pala tayo dito. Okay? Sa number 4 naman guys, age problem. Pag age problem guys, una nating titignan is kung sino yung mas bata. Okay, kailangan nating malaman kung sino yung mas bata. Dito, syempre mas bata yung anak niya. Kaya, yung son natin would become X. Okay? Kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Tapos, sabi dito, father is 4 times na mas matanda sa anak niya. So, yung father natin would become 4x. Bakit 4x? Kasi nga, 4 na beses siyang mas matanda sa anak niya. 4x nga. 4 times x is 4x. Diba? Tapos, sabi dito, in 12 years daw. In 12 years. Meaning ng in 12 years, diba, future yan? Diba, nasa future yan, guys? Meaning yan, plus 12. Bakit plus 12 quiz? Kasi nga, into the future yan. Future age, so plus 12. Quiz, anong gagawin ko sa plus 12? Nakikita ko naman yan, pero anong gagawin ko dyan, quiz? Ang gagawin natin dyan, tol, is lalagyan mo ng plus 12, yung value dito at saka value dito. So, x plus 12 at saka 4x plus 12. Napapansin nyo yung ginawa ko, guys? Nilagyan ko lang ng plus 12 yung dalawa.
yung x nilagyan ko ng plus 12, yung 4x nilagyan ko din ng plus 12. Bakit nga ba nilagyan ng plus 12? Kasi, in 12 years nga tol, 12 years into the future. Tapos, he will be twice as old. Yung twice, guys, imumultiply natin sa age ng mas bata palagi. Okay? Yung twice, meaning yan, di ba, 2 times, dalawang beses pag twice, di ba? Ngayon, ganito na yan siya. Yung 2, imumultiply mo sa age ng anak niya. Okay? Yung twice, imumultiply mo sa age ng anak niya is equal to 4x plus 12. Okay? Ayan na. Yung 2 imumultiply mo sa x, yung 2 imumultiply mo sa 12. Kasi distributive property yan. Okay? 2 times x is 2x plus 2 times 12, it would become 24. Is equal to 4x plus 12. Ngayon, same din yung value natin. Kung ano yung mas maliit, yun yung ililipat natin dito. Mas maliit yung 2x kaysa sa 4x, kaya yung 2x yung ililipat natin. Okay? Yung 12 naman dito, di ba positive yan? Yung positive 12, yung ililipat natin dito. Huwag niyong kakalimutan yung sign. Okay? 24, yung positive 12, pag transpose, it would be negative 12 is equal to 4x, yung positive 2x, pag nakatranspose, negative 2x yan, matik. Yung positive magiging negative, yung positive naging negative. Natira na lang is 24 minus 12, it is 12 is equal to 4x minus 2x, 2x na lang yan. Tapos, divide natin both sides by 2, x natin would be 6. Bakit natin dinivide by 2? Para matira si x. Okay? May age na tayo ng anak. Yung age ng anak pala dito sa question is 6 years old. Take note, yung tatay niya is 4 na beses na mas matanda kaysa sa anak niya. Ayan o. 4 multiplied by the age of the son na 6. Ang makukuha natin is 24. So, 24 years old yung tatay, 6 years old yung anak niya. Okay, so letter A ang magiging sagot natin dito. Okay, guys. Guys, sa mga gusto manood ng replay, dito nyo mapapanood, guys. Dito yun. Dito nyo makikita, guys, sa YT. Ito yung YT natin, guys. I-search nyo lang to sa YT para sa mga gusto makapanood ng replay. Tapos sa mga na-late ngayong araw, pwede nyo mapanood dito yung replay. Thank you, Heart, sa Rose. Thank you. Okay? Tapos, guys, sa mga gusto ng worksheet, ipopost ko yung worksheet mamaya dito sa Blue Up. Ito yung Blue Up natin, guys. Okay, dito yung Blue Up natin. Okay, dito yung Blue Up natin. Dito nyo makikita mamaya yung picture ng mga pinagsolvan ko, pati yung mga worksheets natin. Dito nyo makikita. Thank you, Kate. Thank you, guys. Okay na. Diyan nyo makikita yung Blue Up, ay yung mga worksheet. Tapos, dito nyo makikita yung YT. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. YT to. Okay na. Close ko na. Okay na. Nice one. Nice production. W production, guys. W production. Okay, sa number 5 tayo. Geometry problem. Wait lang, guys, ha. Ililista ko lang yung mga solving natin. Okay, mga formula pala. Ang perimeter ng rectangle is 2 multiplied by length plus width. Ang area ng rectangle is length multiplied by width. Okay, ayan mga formula na gagamitin natin. Okay, ito yung unang formula natin, pangalawang formula na magagamit. Ano ba yung given kasi? Bakit dalawa yung formula? Pansin nyo, 100 centimeters, di ba? Yung 100 centimeters natin, yan daw yung perimeter. Perimeter natin yan. Eto siya, P. Tapos, yung width natin is 20 centimeters. Eto siya. So, nawawala si length. Kailangan natin gamitin yung unang formula kasi nga nawawala si length, tol. Nawawala si length eh. So, yung P natin, sabi nga is 100. Ayan o, P. 100 is equal to 2 multiplied by length plus, walang length, kaya L pa rin yan. Plus width natin is 20. Ay, ba't width lang? 20 yan, sorry. Okay, dito, para mapadali yung trabaho natin, i-divide lang natin both sides by 2. Okay, divided by 2. Divided by 2. Bakit natin dinivide both sides by 2? Bakit nga ba both sides? Para ma-cancel out to, tapos ma-reduce agad yung 100.
100 divided by 2 is 50 na lang, is equal to length plus 20. Okay? Ngayon, magta-transpose na tayo dito. Yung 20, syempre, ililipat natin sa kabila. Transpose nga yan, guys. So, magiging 50 minus 20 would be equal to length. Ang length na natin dito is 30. Take note, may length na tayo at saka width na tayo. Given na yung length, tapos given na yung width natin. Given na yung dalawa. Meaning, ang gagawin na lang natin dyan is multiplication na lang. Okay? Length na 30, tapos width na 20. So, 30 multiplied by 20, ang magiging final answer natin is 600. Or letter A ang magiging sagot natin. Okay guys, i-share nyo yung live. Hanggang 50 items lang tayo tonight guys ha. Kasi guys, may tutor pa ako guys. Okay, kailangan pa natin ng tutor. Mag-solve na lang kayo sa papel, wag dito. Ikaw ang... Sige. Okay, tol. Noted. Number 6 tayo. Number 6. What is 0.84 multiplied by 0.25? Ano yung value natin dito? Ano value natin, guys? Eto, guys, 'di ba sabi ko, palagi kong sinasabi sa inyo, pag nagmo-multiply tayo ng decimals, kunin nyo muna sila as whole numbers. Okay, mas madali kasi mag-multiply ng decimals pag kinukuha mo lang sila as whole numbers. Magiging 84 multiplied by 25 muna. Bakit natin minamano mag-solve? Mano-mano mag-solve. Bakit natin minamano-mano mag-solve, guys? Minamano-mano natin mag-solve kasi nga walang calculator sa mga exams. Depende na lang siguro. Pag malupit ka, edi may calculator. Pero walang calculator mostly. Kaya mano-mano. Okay? 5 times 4 is 20. Kaya-carry mo yung 2. 5 times 8, 40 plus 2 is 42. Tapos 8, 6, 1. 0, 0 carry 1. 1 carry 1. Ayan na. Pansin nyo guys, whole numbers to, diba? Whole numbers to, diba? So, bilangin mo lang yung mga decimal places natin. 1, 2, 3, tas 4. 4 na decimal places tayo, di ba? So, 1, 2, 3, 4, dito yung magiging decimal place natin. Okay, ang magiging sagot natin would be letter D. Okay, what if ganito yung tanong? What if 0.002 multiplied by 0.05. Ano magiging sagot natin? Sige nga guys, kasi dito guys, madali lang hulaan yung sagot eh. Kasi guys, madali lang hulaan yung sagot dito. Pero what if walang choice, tapos ganito yung tanong natin? Ano yung magiging sagot? 0.001, let's check. 0.001, 0.0, 4 na 0, tapos 1. Ilang zeros guys? Sabi ko sa inyo guys, no, nalito na kayo pag walang choices. Mahirap kasi manghula. Okay, 3 0. May 3 0, may 4 na 0. Ano ba talaga guys? 3 zeros? Let's check guys. Let's check. Pag ganyan guys, multiply the whole numbers muna. Okay, 5 times 2 would be 10. Tama? Ito muna i-multiply mo. 5 times 2 would be 10. Ilan ba decimal places natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, i-jump natin. 1, 2, 3, 4, 5. Dito yung decimal place. Yung mga bakante dito, lalagyan mo ng zeros. Sagot natin is 0.30 tapos 1. Okay? Tama, yung mga tatlo yung 0. Huwag niyong sasobrahan guys yung 0. Importante yun guys. Magkaiba kasi yung mga values ng 0.01, 0.001 at saka 0.0001. Magkaiba yung mga values niyan. Kaya guys, mas maganda pag binibilang nyo yung decimal places. Okay, good job. Okay, sa number 7 naman, basic ratio lang to guys. Sa ratio, sabi ko nga, kung ano yung mauunang value, sa kanya yung mauunang number. Mauunang classification is A, so yung A natin would be equivalent sa 5. Tapos, si B naman is value niya ay 8. Kaya pangalawa. Pangalawa nga si B, di pangalawa din yung 8. Tama, di ba? Tapos, their difference is 18, di ba? Difference nga. Difference. Di ba pag difference is mina-minus natin sila?
yung values natin would be subtracted from each other. So, ano yung ima-minus natin? Syempre, yung ratio. 8 minus 5, it would become 3. Bakit natin pinag-minus? Kasi nga, difference, tol. Difference. Okay, difference. Okay? Ngayon na, yung 3 na to, ito ang ipang-divide natin sa 18. So, 18 divided by 3, it would become 6. Saan nakuha yung 18 given? Tapos difference, ayan o, difference is minus lang din. Okay? Ngayon, etong value na to, yun yung imumultiply natin sa hinahanap. 'Di ba yung 6 natin, yung nakuha, ito yung basis. Imumultiply natin sa value ng hinahanap which is b. 'Di ba? So, 6 multiplied by the value of b, which is 8, ang magiging sagot natin dito is, syempre naman, 48. Naintindihan nyo ba guys? Comment nga kayo ng W, tapos i-share nyo yung live guys kung naintindihan nyo ako. Naintindihan nyo ba ako guys? Naintindihan nyo ba guys? Naintindihan guys? Nice one. Pakisabi kung anong topic. General knowledge lang to guys. Thank you guys. Guys, i-share natin yung live. Madami pa to guys ha. Hanggang 50 tayo. Hanggang number 50 tayo. Thank you sa pag-share Diamond. Thank you guys. Nagtuturo basical. Tsaka na yan guys. Okay, sa number 8 tayo. Pansin nyo, parang mahirap kasi madaming numbers. Pag ganyan guys, mag-drawing lang kayo ng triangle. Okay, distance is speed at saka time. Hinahanap yung average speed, di ba? Takpan mo yung speed. Natira, distance over time. So, alam natin, ang speed ay distance all over time. Okay? Dito, nakikita nyo guys, may distance 1 tayo at saka speed 1. Tapos, may distance 2 tayo, tapos may speed 2. Meaning lang dyan guys, dalawa yung time natin. Okay, magkakaroon tayo ng time 1 at saka time 2. Paano makuha yung time 1? Ninumberan ko na nga, diba? Ninumberan ko na guys. Yung 150 na distance, i-divide natin sa 50. Ito nga yung distance at saka speed. Distance at saka speed. Time 2 naman is 150 divided by 75. 150 divided by 50 is 3 and 150 divided by 75 is 2. Ayan na. Sabi nga dito, distance all over time. Kaya kailangan nating i-add yung dalawang time. 3 plus 2, it would become 5. Ito na yung total time natin. Yung time natin is equivalent na siya sa 5. Paano natin makukuha yung distance? Siyempre, i-add mo yung distance 1 at saka distance 2 natin. Okay, distance 1 natin is 150 plus distance 2 na 150 ulit divided by 5. So, 300 divided by 5, it would become 60. Final answer natin is 60. Okay guys, yung shortcut pala dito, yung shortcut natin dito is pag parehas yung distance, pwede nyo na lang i-add yung time tapos i-divide nyo ng 2. Okay, pag parehas yung distance. Parehas din naman yun. Pinahaba ko lang. Guys, sa mga gusto manood ng replay guys, ng live natin, pwede nyo mapanood dito. Sa YT to guys, YT. Pa-subscribe na lang guys. Thank you sa YT nyo to i-search guys. Okay na? I-screenshot nyo na. Thank you JG Ikana. Thank you tol. Okay, itatago ko na guys ha. Tatago ko na. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo. Ipopost ko yung worksheet dito mamaya. Dito ko ipopost yung worksheet sa Blue Up. Ito yung Blue Up natin guys. Dito nyo makikita yung worksheet natin mamaya. After ng live, ipopost ko yung worksheet. Tapos mga pinagsolvean natin. Pipicturean ko to mamaya guys para makita nyo din kung paano ko sinolve. Okay? Let's go! Eto naman guys, sa number 9, madali lang. Okay? Madali lang. 1/4 hindi guys. Eto guys, sa number 9, probability. Take note, pag sinabing standard deck, meron tayong 52 na baraha. 52 na cards. Tapos ano ba yung mga kulay sa cards? Sa cards natin, meron tayong black at saka red. Diyan na lang tayo mamimili. What is the probability of drawing a black card? Di ba yung black?
is isa sa dalawang kulay. Ayan na yung magiging sagot. Dalawang kulay lang naman yung cards, di ba guys? Black lang naman tsaka red. Pag standard deck. Di ba? E di 1/2 na agad. Ayan na yung magiging sagot. Hindi nyo na pinahirapan sarili nyo. Okay? Ano ba yan? May sagot agad. Siyempre guys. Sige. Sa number 10 tayo. Kayo muna magsasagot. Tapos, i-check ko kung tama sagot nyo pagkatapos. Huwag kayong magalit guys. Guys, i-double tap natin yung live guys. Number 10 na tayo guys. 19k pa lang tap natin. Akala ko ako guys, sorry. Si Fallen Angel, letter C daw. Guys, huwag kayo gumamit ng calculator guys ha. Huwag yung dayaan sarili nyo. Sabi ko nga sa inyo guys, pag gumamit kayo calculator, kawawa kayo. Okay, number 10. Payo number 8, mapapanood nyo sa YT guys. Mapapanood nyo to sa YT guys. Okay? Letter C, let's check na. Checking na tayo ha. Pag PEMDAS, unahin natin yung parenthesis. Tama. 225 divided by 15, it would become 15 squared. Minus 7 times 3 is 21. Okay? 15 times 15, it would become 225. Minus 21. So, 225 minus 21, it would become 204. Okay, letter C ang magiging sagot natin. Take note, nakuha natin yung 15 kasi nga, divide. 225 divided by 15, nakuha natin yung 15 na sagot dito. So, 15 squared, it would become 225. 7 times 3, nakuha natin yung 21 dito. Tapos, basic minus na lang yan. Okay, nakuha natin yung 204 dito. Okay guys, thank you sa mga nag-follow guys. Naka 102 followers na tayo sa live na to. Guys, i-share natin yung live para marami pang makakapanood. Guys, pang civil service exam to guys ha. Or pwede rin pang pang refresh lang ng mga pinag-aralan nyo. Thank you kay Von, nag-send ng rose. Thank you kay It's Toji. Thank you. Bilis naman po, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang naman yun guys eh. Okay, babagalan ko pa guys. Sa number 11 guys, sabi dito, guys, ito yung clue word. Okay, clue word natin dito. Thank you, my Slotty. Ang clue word natin dito guys is yung off. Bakit nga ba off yung clue word natin? Clue word natin yung off kasi pag nabasa nyo yan, automatically, multiplication agad ang gagawin natin. Pag nabasa nyo yung off, multiplication agad yan guys. Okay? 9/10, pag off is multiplication 840 all over 1. Okay, tapos dito guys, pansinin nyo yung magka-diagonal. Eto guys, tapos eto. Tas eto, tas eto. Okay? 840 divided by 10, it would become 84. Tapos, 10 divided by 10, it would become 1. Alam nyo guys, yung last number method, diba yung last number neto is 9, syempre siya lang yung number, tapos yung last number dito is 4. 9 multiplied by 4, ang magiging sagot dyan is 36. Yung last number na 6, i-compare nyo sa mga choices. Alin ba ang may 6 sa last number dito? Eto ba? Eto ba? Syempre eto kasi may last number siya na 6. Last number times last number, yung last number na magiging sagot natin, yun yung ihahanap mo sa mga choices. Which is 6. Tapos 6 lang naman dito, yung isa lang naman may 6, 'di ba? Automatically, guys, siya na yung magiging sagot natin. So 756 ang sagot diyan. Okay? Hindi kayo malito, ganun lang kadali. Okay, number 12 tayo. Convert nyo nga, guys, yung 3.2 hours papuntang seconds. Ilan yan, guys? Ilan yung 3.2 hours papuntang seconds? Paano kuya pag may isa pang 6, ang gawin mo guys, i-solve nyo na. I-solve nyo na if ever. Yung 9 times 84. Anong conversion yan? 11,520. Ang bilis naman guys. Sure kayo dyan? 11,520 sagot. Take note guys. Ito yung clue word natin. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Okay, sa isang oras natin, meron tayong 3,600 seconds. Kaya, ilang segundo meron sa 3.2. 11,520 kay William Bascal. Let's check guys. Sabi ko nga guys, ganito pala yung technique.
'Di ba may 3.2 tayo, imumultiply natin sa 3,600. Tapos, pansin nyo dito guys, may isang decimal place, 'di ba? Tapos dito, dalawa yung extra na 0. Ito, decimal place yan guys ha. Yung decimal place dito, pwedeng ma-cancel out yan. Pero magka-cancel ka rin ng isang 0. Yung decimal place dito, mapupunta na dito. Mas madali na, wala na tayong iisipin na decimal place. Matitira na lang is 360 multiplied by 32. Pwede nyo itabi nga yung 0 dyan eh. Pwede nyo itabi. 0, 12, carry 1, 7, 0, 18, carry 1, 10. Tama ba ako? Tama. 0, 2, 5, carry 1, 1, 1. Sagot natin is 11,520 seconds. Okay? So, letter C tayo dito. Okay, bago tayo mag-proceed sa number 13 guys, kailangan ko muna i-discuss yung shortcut na tinuturo ko palagi. Okay, pag motion problem, may conversion kasi yan. Sa motion problem, may conversion 1 at saka conversion 2. Yung conversion 1, sa motion problem, it is meters per second papuntang kilometers per hour. Okay, yung conversion 2 natin is yung kilometers per hour, i-convert natin siya into meters per second. Yung meters per second to kilometers per hour, imumultiply nyo lang yung value by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman, to meters per second, i-divide natin yung value by 3.6. Okay guys, yung 3.6, nakuha natin yan kasi constant na yan guys, hindi na yan magbabago. Okay, hindi na tayo magbabago guys. Hindi na magbabago yan, times 3.6 at saka divided by 3.6. Ang magbabago lang, yung operation. Kasi depende yan guys kung ano yung gagawin natin eh. Kung ano yung conversion na gagawin. Napapansin nyo guys? Isipin nyo palagi yan ha. Dito sa number 13 guys, ang magiging formula natin dito is formula 2. Isipin nyo guys yung formula 2. Huwag nyo kakalimutan to ha. Ito kasi gagamitin natin. Sabi kasi dito, yung speed daw ng train is 54 kilometers per hour. Tapos, may time tayo na 80 seconds. Pansin nyo guys, yung given natin. Yung given natin is seconds tapos meters. May meters at saka seconds na given. Kaya, yung kilometers per hour, kailangan natin gawing meters per second. Ano ulit yon? Formula 2 yun, di ba? Sa formula 2 natin, it is divided by 3.6 lang. Ganun lang kadali. Yung 54, i-divide mo lang by 3.6. Okay, paano yun? 54 divided by 3.6, parang ng gulo. Mahirap. Pero madali yan, guys. Okay? Yung 54 na nauna, siya magiging nasa loob. Yung 3.6, siya magiging nasa labas. Pansin nyo may decimal place yung 3.6, guys. Yung 0.6 dito, imomove natin siya pa right. Same with dito. Kung nag-jump kayo ng isa dito, magja-jump din kayo ng isa dito. Yung missing number dito, 0 lang yan. Dadagdag lang kayo ng 0. So, 54 divided by 36 is 1. 1 times 36 is 36. Ima-minus mo lang yan. 54 minus 36 is 18. Bring down mo yung 0. 180 divided by 36 is 5. 5 times 36 is 180. So, alam na pala natin yung conversion niya to kilometers per hour to meters per second is 15. Ayan na, makakahanap na tayo ng distance. Kasi pansin nyo na guys, yung speed na natin is naka meters per second, tapos yung time na natin is naka seconds. Kaya mabilis na yan guys. Distance is equal to speed multiplied by our time. Ito yung speed natin. Speed natin is 15, imumultiply lang natin sa time na 80. Ano yung magiging sagot natin yan guys? 15 times 80 guys would be 1,200 meters na lang. Tama kayo guys, ang lulupit nyo naman guys. Pero remember guys ha, kailangan nyo to sa civil service exam, sa mga mag-exam ng civil service guys. Dito nyo, ito yung magagamit nyo sa exam. Screenshot nyo na to guys. Hindi to mawawala. Hindi mawawala ang problem to sa civil service exam guys. Yung formula 1 at saka formula 2 natin. Konti lang viewers natin ngayon, nagda-date siguro sila guys. Guys, baka nag-date naman kayo ha.
Kaya guys, pag nagde-date kayo, manood pa rin kayo ng live ko. Nakakalimutan nyo ako guys eh. Pwede ba sa DOST? Yes, syempre naman tol. Pwede sa DOST, pwede sa civil service. Bukas guys, tignan nyo, dadami na naman viewers natin. Kasi nga, tapos na sila mag-date. Anong brand ng ballpen ko? Faber-Castell to guys, 0.7. Number 14 tayo. Eto na. Yung average daw ng 9 numbers is 50. Okay, eto muna yung atupagin natin. Yung unang question muna sa dalawang question natin. 2 question kasi yan, 2-part question kasi yan guys. Okay? Ayan na. Ayan na. Yung average ng 9 numbers is 50. Paano natin makukuha yung total? Paano natin makukuha yung total guys if yung average nila is 50? Paano natin makukuha yung total guys? Para makuha yung total? Wala pa akong nakikita. Para makuha yung total nila guys, tama, you would just multiply. Okay, ita-times mo lang. Bakit mo ita-times? Syempre, para makuha yung total guys. Tama kayo guys. Okay? 9 numbers, imumultiply mo siya sa 50 na average. It would become 450. Ayan na. Tapos sabi dito, if one number is 130. If one number is 130, meaning dito, ibabawas natin yung 130 dito. Okay? It would just become 320 na siya. Okay? Take note, tinanggal mo yung isang number dito, so eto, magtatanggal ka din ng isang number. Magiging 8 na siya. Bakit nga ba naging 8 na lang siya? Kasi nga, tinanggal mo yung 130. Okay? Eto yung average nilang 9, nagtanggal ka ng isa, which is 130, ito yung natira. Hinahanap yung average ng natira. So, yung difference nila na 320, i-divide mo lang sa total number of items natin ngayon, which is 8. Hindi na 9 guys ha, kasi natanggal na nga yung isa guys eh. Tinanggal mo na nga yung isa eh. 8 na lang natira, diba? Ayan na, 320 divided by 8, ang magiging sagot natin is 40. Ito na yung new average natin. Tama guys. Si Kiel, si Flamesworth, si Dos, kay Febra08, kay Maiko, welcome Maiko. Thank you guys sa mga nanonood. Guys, mag-follow na kayo guys. Halos pa 84k na din tayo. Konti na lang guys. Eto guys. Thank you guys sa mga nagpa-follow. Sobrang thank you guys. Kila Maiko nag-follow, kay Ali, kay Darwin. Thank you. Thank you guys. Bukas guys, dadami na naman yung mga manonood sa atin. Nag-date lang yan ngayon, legit. Tignan nyo guys ha, bukas ha. Okay, eto na. Eto na guys. Pag ganyan, ang gawin nyo lang is kunin yung mga squares nila. Okay? 7 squared is the same as 7 times 7. Okay? May 38 agad. Ang gagaling nyo naman. 7 times 7 is 49. Plus, 5 times 5 is 25. Minus 6 times 6 is, syempre, 36. 49 plus 25, it would become, ilan? 74 minus 36. Ang magiging sagot natin is 38. Saan natin nakuha yung 49, 25 at saka 36? Dito natin nakuha. Take note, yung 7 squared is the same as 7 multiplied by 7. Yung 5 squared is the same as 5 times 5. And then yung 6 squared is same as 6 times 6. Ganun lang din. Kaya nakuha natin yung mga values na to. Guys, hanggang number 50 lang tayo ngayon guys ha. Tapos guys, sa mga naghahanap ng replay, dito nyo mapapanood guys. Sa Blue Up. Okay, sa Blue Up, sa YT nyo mapapanood yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay guys. Pa-subscribe na lang tayo guys. Guys, pa-subscribe na lang tayo sa YT. Check ko guys, pa 2k subs na tayo oh. Guys, 52 subs na lang, 2k subs na tayo. Tapos, kung manonood kayo ng replay, i-like nyo naman yung video guys. Okay? Kuya, yung worksheet, saan mo makikita? Yung worksheet guys, tsaka yung pinag-solvean ko, ipopost ko sa Blue Up mamaya. Ito yung Blue Up natin guys. Okay, dito nyo makikita yung worksheet, tsaka yung sagot natin per number. Okay, 50 items to, kaya mag-follow na kayo habang maaga pa. Number 16 pa lang tayo eh. Matatapos tayo ng number 50. Syempre. Salamat sa mga nagpa-follow.
Thank you guys. Mamaya na ulit ipapakita. Pag naka 100k likes na. Okay. Tap nyo guys para madami. Para aesthetic. Follow mo ka sa IG yun. Ako follow na ako yo. Number 16 tayo. Pipe A fills a tank in 10 hours. Take note, fills ha, kinakargahan niya. Si Pipe B naman, kinakargahan niya din yung tanke in 15 hours. Pareha silang nagkakarga, di ba? Si Pipe A, ito yung tanke. Tank. Ayan si tank. Ito si Pipe A. Ito si Pipe B. Yan, ito yung tubig sa loob ng tank. Nagkakarga sila ng tubig. Tubig yan ha, tubig. Si Pipe A, 10 hours niya matatapos. Si Pipe B naman, 15 hours niya matatapos. O nagtulong sila, di bibilis, di ba? Tama sila Gianni, sila Choco Malos. Tama yung mga nagsagot ng number 6. Kasi ang formula natin dyan, or shortcut, it is product all over sum. Bakit nga ba tayo product all over sum? Kasi nga nagtulong sila, di ba? Product is 10 multiplied by 15 all over 10 plus 15. Okay? 10 times 15 is equivalent to 150 all over 10 plus 15 is 25. Divide mo lang yan, makukuha mo yung sagot natin na 6. Bakit product over sum tol? Kasi nga, pareha silang nag-fill. May nagkakarga, may nagkakarga. Okay? Pag yung isa, nagbabawas, it is product over difference. Pag hindi parehas na nagkakarga, is product over difference. Paano naman yun, tol? It is just value A plus value B ay multiplied by value B divided by A minus B. Or kung ano yung mas malaki, ima-minus mo lang dito. Okay? Ayun lang. Pag hindi sila parehas na nagkakarga, guys, i-follow nyo na ako, guys. Thank you, guys, sa mga nagpo-follow, guys. Thank you. Okay, sa number 17 naman, guys, ituturo ko na lang sa inyo yung shortcut para mabilis na lang. Okay, para mabilis na lang tayo. A worker completes 2/3 ng job in 6 days. Okay? 2/3 lang ng trabaho niya yung natatapos niya in 6 days. Ang tanong, gaano niya katagal matatapos yung trabaho niya? Grabe, ang gagaling niya naman, guys. Sila Choco Malos, 9 ulit. Si Just Julie, 9 din. Wow. Good job, guys. Galing ah. Gagaling niya naman, guys. Hindi ko kasi mabasa yung pangalan nito, Para music notes. Kay Dom, tama din. Kay JB, tama din. Nice one, guys. Yung shortcut dito, guys, ganito lang. Yung value ng 6, i-multiply mo dito. 6 multiplied by 3, i-divide mo dito. Okay, 6 multiplied by 3 divided by 2. Or, 6 times 3 is 18 divided by 2. Ang magiging final answer natin would be 9. Nasolve ko na agad. Galing naman, guys. Okay, letter B. Okay, sa number 1 tayo. Number 18 tayo. Fibonacci sequence yung number 18? Hindi, guys. Sabi ko na, guys, diba? Si Siguro, guys, oh. Loyal viewer natin yan, guys. Tapos, pass na daw kasi Valentine's. Bukas na naman, guys. Dadami na naman tayo ng viewers dyan. Ninong ako, guys, ha. Guys, ninong ako, ha. Ninong ako, guys, ha. I-PM nyo na lang ako sa Blue Up, guys. Joke lang. Joke lang, guys. 5, 12, 26, at saka 54. Okay, ano ba yung unang ititignan natin pag sequence? Ano bang unang titignan natin? Titignan muna natin kung pare-parehas yung pinagpa-plus. Okay? Yung 5, naging 12 kasi plus 7. Yung 12, naging 26 kasi plus 14. Yung 26, naging 54 kasi nga plus 28. O, nakita nyo na yung pattern, guys? Nakita nyo na ba yung pattern? Yung 7, naging 14. Yung 14, naging 28. Yung 28, syempre, magiging 56 kasi minumultiply by 2 lang yung pattern. Yun lang. Okay? 54 plus 56, it would become 110 or letter D. Pwede rin, guys, pag nakita nyo yung pattern na isa, it is multiplied by 2 plus 2. Ayan na, guys. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. 12 times 2, 24 plus 2 is 26. Okay?
May iba't ibang pattern kasi tayo guys. May tinatawag pa tayong Fibonacci sequence. Okay, Fibonacci sequence. May 0, may 1. Tapos i-add mo lang dito yan. 0 plus 1 is 1. Tapos 1 plus 1, it would become 2. 2 plus 1, 1 plus 2, it would become 3. 3 papunta, 2 plus 3, makukuha mo yung 5. Ganun lang guys, yung Fibonacci. Okay, Fibonacci sequence yung tawag dito guys. I-add mo yung unang dalawang term para makuha mo to. And then, i-add mo rin to para makuha mo to. I-add mo ulit to para makukuha mo to. Ganun yun guys pag Fibonacci. Oh guys, golden ratio or Fibonacci, parehas lang din. Ganun yung explanation ng Fibonacci guys. Meron din tayong tinatawag na geometric sequence. Fibonacci to guys. Fibonacci, may geometric sequence tayo. Yung geometric sequence, gaya lang nito yan. 3, 9, 27, 81. Bakit geometric sequence yan? Kasi nga, constant lang yung minumultiply nyo, di ba? Di ba? Minumultiply nyo lang yan sa 3. Ayan ang geometric sequence. Meron pang isa, yung arithmetic sequence. Yung arithmetic sequence, guys, is constant yung ina-add mo. Like 5, 10, 15, 20. Constant yan na plus 5. Ayan ang arithmetic sequence. Nag-a-add ka lang ng iisang number. Pag geometric sequence naman, isa lang yung minumultiply mo ng number. Okay? Sa Fibonacci, sabi ko nga, ganun, plus lang. Sa number 18, paano nakuha yung 110? I-explain ulit. Sige. Yung 5, naging 12 kasi nga plus 7. Yung 12, naging 26 kasi plus 14. Kita mo yan? 26, naging 54 kasi plus 28. I-add mo lang na yan. Guys, sa mga gusto ng replay, guys, ipapakita natin sa blue up, ay sa YT mamaya. Number 19, guys. Yung 15% gagawin nating decimal. Okay? 0.15 natin yan. Tapos, yung off natin is the same as multiplication. Pag nabasa nyo yung off, pag nag-exam kayo, automatically multiplication yan. Okay? 4,200. Okay, yung shortcut ko. Paano ba yung shortcut ko? Para mapadali ang pagta-times. Kung ilan yung decimal place natin dito, di ba may dalawang decimal place dito? Tapos dito, may dalawang extra na 0. Dalawa din yung extra na 0. Pwede silang mag-cancel out sa isa't isa. Okay? Cancel out, cancel out. Eto, magiging whole number na. Magiging whole number na yan. Magiging 15 multiplied by 42 na. Ayan na ang magiging pattern natin. Okay? 30, 60. Magiging sagot natin is 630. Letter C. Kung ilan yung decimal places nito, tapos kung parehas sila ng extra na 0 dito, pwede mo lang i-cancel out para hindi na mapahaba yung solution. Okay? Okay. Saan po malalaman if ilan yung decimal place? Eto guys, oh. Eto guys, dalawa yung decimal place. Eto, isa yung decimal place. Eto naman, tatlo yung decimal place. Okay? Ayan ang mga decimal place na tinatawag. Okay? Ano yun guys? Entrance exam mo naman tol, meron to. Sa number 20 guys, pawait lang kasi susulot ko lang yung mga mga formula. Hello Chris, good evening tol. Okay, eto na, sasabihin ko sa inyo. Ito na sasabihin ko. Pag di parehas, edi manual na yon. Ang area ng square is s raised to 2. Ang perimeter ng square is 4s. Okay, yan yung mga values natin. Ito yung mga formulas na nagagamitin natin. Ang area ng square is s raised to 2. Yung given dito is area. Okay, area daw siya. Ang area ng square natin is 784. So, hahanapin muna natin yung side. Kasi kailangan din ng side dito sa perimeter, di ba? 784 na area is equal to s raised to 2. Square root na gagawin natin dyan, guys. Square root. Ayan na, guys. Ang square root ng 784 is 28. Okay? 28 ang square root ng 784. Ang square root ng s raised to 2 is s na lang. So, may s na tayo. Okay, may s na tayo. Masasolve na natin yung perimeter ng square natin. Ang perimeter ng square natin is, sabi nga, 4 multiplied by our side. 4 times 28.
Magiging sagot natin dyan would be 112. Ayun na yung perimeter natin na hinahanap. Letter C. Paano mag-solve ng squares? Kasi guys, pag nagsosolve ako ng square, di ba halimbawa sana yung 784. Hinahanap ko guys yung pinakamalapit na square na malapit sa 5. Gaya ng 25 squared, di ba? Yung 25 squared kasi, ang shortcut dito, kukunin mo yung next number sa 2. Yung next number sa 2 would be 3. Di ba? So, 2, tapos next number niya 3, i-multiply mo lang. 2 times 3 is 6. Tapos, pag 5 yung ini-square natin, yung last number niya, automatically 25 na din yung next number. Okay? Yung 625 is kapos dito. Meaning, mag-iisip na ako ng number, alam ko na yung unang digit niya is 2. Okay? Mag-iisip na ako ng number na kung ipag-multiply ko siya sa sarili niya, makukuha ko is 4. Ano ba yung number na yon? Di ba 8 yon? Kasi 8 multiplied by 8, ang makukuha ko is 64. Ayan, 4 at saka 4. So, alam ko na yung numbers ko would be 28. Ayun na guys. Ayun na guys, yung shortcut na ginagawa ko palagi. Ulit. Ito kasi yung shortcut guys. Diba guys? Kasi alam na natin agad kung paano mag-square ng may 5. Ituturo ko ulit yung shortcut guys, huwag kayo maumay. Okay, pag nag-shortcut kayo ng may 5, kukunin mo rin yung next number niya. Yung 2, ang susunod na number would be 3. Diba? So, 2, imumultiply mo lang siya sa 3. 2 times 3 would be 6. Tapos, pag 5 yung ini-square natin sa dulo, automatically, 25 na din yung last number natin. Okay? Yung 35 naman, guys, yung 3, ang next number dyan is 4, diba? 3 times 4 is 12. 5 times 5, it would be 25. Ito na yung mga basis natin na squares. Mga yan. Ayun yung shortcut, guys, pag 5 yung pinakadulo na number. Gumagana yun guys kahit ilang digits, okay? Halimbawa sana, 105 raised to 2. Yung 10, ang susunod na number dyan would be 11, di ba? 10 times 11 is 110. Syempre, 5 na to, ang magiging last number natin is 25. Ito na yung 105 squared. Ayan na yun. Ganun lang naman yung shortcut. Ayun ang shortcut. Paano kung 4? Di mano-mano. Di ko na alam pag 4. Pag 5 lang yung alam ko. Tinuro lang din sa akin yan, guys. Tinuro sa akin. Tapos, syempre, ituturo ko din sa inyo. Okay, number 21 tayo. 7 over 8 plus 3 over 4. Yan na, guys. Okay. Kukunin mo yung LCD. Hindi parehas yung LCD, guys, di ba? Ay, hindi parehas yung denominator. Kaya hindi pwedeng i-add yan. Paano nga ba kumuha ng LCD? May 8 tayo at saka 4. 8 times 1, it would be 8. 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. Kung ano yung unang number na parehas sila, yun yung LCD natin. Okay? Ayan na. 8. Ngayon, yung 8 na to, i-divide natin dito. Divide, tapos yung sagot, imumultiply natin sa taas. Ayun ang gagawin. 8 divided by 8 is 1 times 7, syempre 7, plus 8 divided by 4 is 2, times 3, it would become 6. 7 plus 6 is 13 all over 8. Ngayon, imumultiply mo lang to dito. Kasi, yung value na 13 over 8 is ito lang yung value niya. Saan nga po applicable yung butterfly? Guys, applicable yung butterfly method pag maliliit lang na numbers. Okay, pag maliliit lang na numbers, yung mga minumultiply natin. Eto guys, 7 plus 6 is 13 over 8. Imumultiply natin sa 16 all over 1. Di ba yung 16 pwedeng i-divide ng 8? 16 divided by 8 is 2 and 8 divided by 8 is 1. Natitira na lang, 13 times 2, it would become 26. Yun ay magiging final answer natin. Okay, take note, pag nag-add tayo or nagsusubtract, kailangan parehas yung denominator. Okay, paano kaya pag hindi parehas? Igaganto mo. 8 at saka 4. 8 times 1 is 8. 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. Yun na yung denominator nila. Kasi nga, yun yung pinakamababang number na nagparehas sila. Ayun siya. 8, i-divide mo dito, it would become 1. Times 7, it would become 7. Doon natin nakuha yan. Same with this one. 8 divided by 4 is 2. Times 3, it would become 6.
7 plus 6 is 13 over 8. Multiplied by 16 over 1. Ito. 16 divided by 8 is 2 and 8 divided by 8 is 1. 13 times 2, it would become 26. Yung 26 na yung magiging sagot natin. Okay, ratio guys. Sa mga hindi pa nakakaintindi ng ratio, itaas nyo nga kamay nyo guys. Comment nga kayo ng ratio. Comment nyo ratio guys pag hindi nyo naintindihan yung ratio at i-explain natin ng mabagal. Sige, pag alam nyo na to, di ko na i-explain guys. Ratio. Nice, di kayo nakaintindi ng ratio. Ito guys kasi, pag ratio, okay, di-discuss ko muna, short discussion muna about ratio ha. Okay, short discussion tayo about sa ratio. Yung ratio kasi guys, inaalam lang natin kung ilan yung magiging share ni A, ni B, at saka ni C. Okay? Inaalam lang natin kung ilan yung magiging share ni A, ni B, or ni C. Depende sa question. Dito, inaalam natin kung ilan yung magiging share ni B. Okay? Tapos, sabi din sa given, total daw nila is 240. Meaning, kabuuan nilang lahat. So, magiging value natin dyan is total value. Kasi nga, kabuuan nilang lahat yung 240. Hello, Ant! Solid ko! Thank you, Ant! Ang total value natin would become 240. Kasi wala siyang classification eh. Hindi naman sinabing eto si A, eto si B, or eto si C. Sinabi lang total. Kaya total natin yan. Thank you, Dongray. Thank you, Antol. Thank you. Ito ang total. Tapos, kung may total value tayo, syempre magkakaroon tayo ng total ratio. What do we mean by total ratio, guys? I-add mo lang lahat to. 3 plus 4 plus 5. Ayan na yung total ratio. I-add mo lang lahat ng ratios. Okay? Ayan na. 3 plus 4 plus 5, it would become 12. Ngayon, it is total value divided by the total ratio. So, 240 i-divide natin sa total ratio na 12. It would become 20. Ito na yung basis natin. Ba't parang 120? 20 na yung magiging basis natin. Okay, anong gagawin natin sa 20? Yung 20, yung ipang multiply natin sa value ng hinahanap. Which is B, di ba? B yung hinahanap. So, yung value ni B is 4. So, 20 multiplied by 4, ang magiging sagot natin would become 80. Gawa ka ng ratio question sure, level 2 at level 3. Tsaka na yun, guys. Okay? Dito muna tayo. Para alam niyo yung mga basics. Mas madali magturo ng mahirap pag alam niyo na yung basics, guys. Okay? Madali din kayo matuto, guys, pag alam niyo na yung basics. Legit. Okay, dito, guys, hinahanap yung LCM. Okay, papakita natin, guys, kung anong pinagkaiba ng LCM at saka GCF. Okay. Yan na. Pag LCM, ganito. 240, paano nakuha? Ayan o, given, tol. 3, 4, 5, ayan o. Guys, ba't tignan nyo muna sa question para di ka nalilito? Pag LCM, guys, magdodrawing kayo ng pabaliktad na divide. Ilalagay nyo yung 16, ilalagay nyo yung 20. Dito, pwedeng i-divide to ng 4, tama? 16 divided by 4, it would become 4. 20 divided by 4, it would become 5. Eto guys, pwedeng i-divide ng ano? Ano pwedeng i-divide dito? Pwedeng i-divide by 5. Okay? 5 divided by 5 is 1. Siyempre, hindi pwedeng i-divide ng 5 yung 4, tama? Kaya i-bring down natin yung 4 dito. Dito, pwede siyang i-divide by 4. Okay, ayan na. 4 divided by 4 is 1. Kopyahin mo na lang yung 1. Ito ang goal natin pag LCM. Okay, pag LCM, ang goal natin is maging 1 yung parehas na nasa baba. Okay, pwede natin gawin ganito. Ayan na. Tapos, anong gagawin na lang natin dito sa values dito? Ang gagawin nyo dyan, guys, is multiplication na lang. 4 multiplied by 5 multiplied by 4, it would become 80. Magiging sagot natin is letter C. Okay? Okay. Pwede i-divide sa 5. Ito kasi guys, pwedeng i-divide ng 5, tama? Para maging 1 siya. Tama? 5 divided by 5 is 1. Hindi mo na siyang makukuha. Hindi mo na siya may divide. Basta yun. Makikita nyo yung difference dito. Dito nyo makikita yung difference sa number 24. Sa number 24 kasi guys, same process tayo. 144 at saka 216. Okay, di-divide ko muna by 2.
para makita nyo yung process. Pwede kasing i-divide to by 2 both sides. Okay? 144 divided by 2, it is 72. Okay? 216 divided by 2, it would be 108. Nakikita nyo? Dinivide ko muna by 2 ha. Tapos dito, pwede na silang i-divide by 9. Okay? Pwedeng i-divide yan ng 9. 72 divided by 9 is 8. And 108 divided by 9, it would become 12. Tapos, pwede na ulit to i-divide by 4, syempre. 8 divided by 4 is 2. 12 divided by 4 is 3. Dito na yung pinagkaiba nila na sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko na pinagkaiba nila. Pansin nyo guys, yung goal natin, pag LCM is maging 1 yung parehas na baba. Okay? Ayan. 1 yung magiging parehas dapat sa baba pag LCM. Pag GCF naman guys, ang pinagkaiba nila is eto. Naging prime number sila. Wala nang number na pwedeng i-divide sa 2 na pwedeng ipang-divide sa 3. Okay, kaya nag-stop na tayo dyan. Pag GCF, mag-stop na kayo kung saan wala nang number ang pwedeng ipang-divide dito na pwede ring ipang-divide dito. Pag LCM naman, mag-i-stop lang kayo pag naging 1 na yung mga values natin. Nagigets? And na, same process lang din dito. Kukunin mo yung mga values na to, imumultiply mo lang. 2 multiplied by 9 multiplied by 4. It would become, syempre, 72. Okay, letter E tayo dito. Okay? Guys, ayan nyo na. Huwag nyo nang patulan yan, guys. Papansin lang yan, guys. Sa bahay siguro di pinapansin. Guys, sino mga na-late? Gusto nyo, guys, mapanood yung replay? Gusto nyo malaman kung saan mapapanood yung replay, guys? Guys, gusto nyo malaman kung saan napapanood yung replay? Dito, guys. Dito nyo mapapanood yung replay. Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Sa mga gusto magpa-explain ulit, dito nyo mapapanood yung replay. Sa YT, guys. YT to, guys, ha? Guys, pa 2K subs na ako, guys. Pa-subscribe naman, guys. Last 48 subscribers, guys. Mag 2K na tayo. Mag 2K na tayo. Dito nyo na lang panoorin, guys, yung replay sa explanation. Para hindi pa ulit-ulit, guys. Hanggang number 50 pa tayo, guys. Ayan, oh. Number 50 pa tayo. Kaya kailangan nating mag-move pa. Huwag nyo munang sagutan. Dito, guys, mag-subscribe na kayo dito. Tapos, guys, kung manonood kayo ng replay, pag manonood kayo ng replay, guys, i-like nyo naman yung video. Okay? Sa mga naghahanap naman ng worksheet, dito nyo makikita yung worksheet. Okay? Dito nyo makukuha yung worksheet. Dito nyo makukuha yung worksheet, guys. Okay? Sa blue up yan, guys. Ipopost ko mamaya yung worksheet kasama ng mga pinagsolvan ko. Okay? Para makita nyo yung solution, tapos yung worksheet. After ng live, guys, pantay na lang ako. Okay? Ito yung blue up. I-screenshot nyo na. Tapos, ito yung red up. I-screenshot nyo na din. Okay? Ulit. Ito yung YT para sa replay. Tapos, ito yung blue up para sa worksheet. Okay? I-off ko na. Ayan na. Ito guys, mga dinivide ko lang to dito. 144 divided by 2, 72. Tama? 72 divided by 9 is 8. 8 divided by 4 is 2. Ganun lang ginawa ko dyan guys. Mapapanood nyo naman replay. Okay, number 25 tayo. Yung item daw is 2,500 dati. 2,500 yung item. Tapos, nagkaroon siya ng discount. Meaning, syempre, pag discount, bababa yung value. Nagkaroon siya ng discount na 12%. Mali ka yata dito, tol. Hindi 2,200 sagot dito. Okay, so nagkaroon siya ng discount na 12%. Tama ba yung 2,200? Let's check. Tapos, ang gagawin nyo dyan is 2,500, imumultiply nyo siya sa decimal neto. Which is 0.12, diba? Sabi ko nga sa inyo, pwedeng makancel out yung decimal places at saka yung mga zeros. Dalawang zero yung tinanggal ko, meaning matatanggal na rin yung dalawang decimal place dito. Matitira is 25 multiplied by 12. Or, 25 times 12, it is equivalent sa 300. Okay? Ito na yung magiging discount natin. Madidiscountan tayo ng 300 pesos. So, yung original value natin na 2,500 pesos, babawasan natin ng discounted value na 300 pesos. Matitira na lang is
2,200 pesos. Ayan na yung babayaran mo. So, letter D tayo. Why na-move sa left yung decimal? Ito kasi, tama naman yung 2,200. Mali yung mental ko, guys. Okay. Ito kasi yung explanation yan. Halimbawa, may 0.25 tayo. Imu-multiply mo yan sa 100. Okay? Di ba may dalawang decimal place tayo dito? Thank you, Zenki. Tala is me. Thank you. Di ba sa 100, may dalawang zeros tayo na extra? Tapos dito, may 0.25 tayo, which is, meron siyang dalawang decimal place. Dalawang decimal place, dalawang extra na zero. Pwede nila na makancel out yung isa't isa. Cancel, cancel. Eto, makakancel na yung decimal place niya. It would become 25 na lang. Okay, what if 0.25 naman siya, pero so 10 mo lang minultiply? Siyempre, isang decimal place na lang din yung matatanggal. Tanggalin mo yung isang decimal place, yung 0.25 magiging 2.5 lang siya. Okay? Yung mga dulo, dapat zeros yung dulo, guys. Kaya nga zeros yung mga examples natin eh. Pampahaba lang yung zero. Yes. Kaya nga tinanggal ko agad eh. Okay, sa number 26, guys. Napabasa niyo yung number 26. Sabi dito, what is the value daw? Wait lang ha, i-discuss ko lang saglit yung PEMDAS. Ito kasi guys, yung ibig sabihin ng PEMDAS. Okay, yung PEMDAS at saka MDAS, parehas lang ha. Parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, tsaka subtraction. Guys, makinig kayo dito. Guys, makinig kayo dito guys ha. Yung multiplication hindi mas mataas kay division. Ulit. Yung multiplication hindi mas mataas kay division. Yung division hindi mas mataas kay multiplication. Mali. Okay? Hindi mas mataas si multiplication kay division. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Same with addition tsaka subtraction. Hindi mas mataas si addition kay subtraction. Mali. Hindi rin mas mataas si subtraction kay addition. Mali rin yun. Depende kung anong mauuna sa atin dito from left papuntang right. Okay? From left to right, tama. Ulit, pinakamataas si parenthesis. Pangalawa si exponents. Pangatlo yung multiplication, division. Pang-apat si addition, subtraction. Okay? Okay, eto makikita nyo. Dito guys, magkasunod 'di ba? Division at saka multiplication. Syempre, subtraction to mahuhuli yan. Magiging ganito muna yan. 300 minus nauna si division kaysa kay multiplication, 'di ba? Kaya ang gagawin natin is division muna tayo. 36 divided by 6 is 6 multiplied by 4. 300 minus 6 multiplied by 4 or 24. Matitirang sagot natin would become 276. So, letter D magiging sagot natin dito. Guys, syempre naman may lalabas na trigo pag college entrance exam. Guys, tap tayo guys. Tapos pa-follow guys. Aray, kung saan ang kamay ko. Hello, Dufen. Sup guys, sup. Okay, so number 27. Yung examine number guys, i-DDM naman sa inyo. I-text or i-email. Guys, sa number 27, ililista ko lang guys yung mga formula natin ha. Yung volume natin sa cube is S raised to 3. Ang surface area natin sa cube is equivalent sa 6S raised to 2. Take note, ito yung mga formula. Surface area at saka volume. Okay, may surface area tayo at saka volume. Depende na lang sa given kung anong gagamitin natin. Ito guys, nakita nyo guys, yung given is surface area. So, surface area to. Meaning neto, ito yung gagamitin natin agad. Constant yan guys ha, yung 6S raised to 2. Constant. Okay, magiging ganito na yan. 486 is equal to 6S raised to 2. Para matira yung side, i-divide natin both sides by 6. Okay? Okay. Ngayon guys, ganito na yan. Ayan na. Yung 486, i-divide natin ng 6. Yung 6s squared, i-divide din natin ng 6. Bakit? Para matatanggal na yung 6 dito. Matitira is, s raised to 2 is equal to 486 divided by 6. Equivalent din yan sa 81. Hindi pa tayo tapos dyan guys. Kasi, magi-square root pa tayo ng values. Ang square root ng s is
Ang square root ng s squared pala, syempre is s. Ang square root ng 81, syempre 9. Okay? Meron na tayong side. So, mako-compute na natin yung volume. Sabi nga natin, yung volume is equivalent to side raised to 3. Ito yung side natin. Side is 9 times 9 times 9, it would become 729. Okay? Yun na yung magiging sagot natin. So, letter D tayo dito. Okay, take note sa mga formula natin guys. Bawat shape, iba-iba yung formula. Hindi lang iisa yung formula natin. Okay? Iba-iba. Okay guys, sa number 26, parang ratio lang din yan. Pakisagot nga guys, yung number 28 pala. Sorry, 26. 28 pala guys, sorry. Pakisagot nga guys, yung number 28 natin. The ratio of Anna's age to Bea's age is 5:7. Parang ratio down din yan guys. Sa number 28. Take note guys, may age tayo ni Anna tapos age ni Bea. Si Anna daw, sabi ko nga kung ano yung mauunang pangalan, siya yung mauunang number. Si Anna daw is 5 parts sa ratio, si Bea naman is 7 parts sa ratio. Their ages sum to 72. Pag nabasa niyo yung sum, it is automatically total value na natin yan. Ang total value natin would be 72. Okay? Kasi nga sum ng ages nila. Ayan na. Tapos sabi ko nga, kung may total value tayo, magkakaroon din tayo ng total ratio. I-add mo lang yung dalawang ratio. 5 plus 7, it would become 12. Tapos, total value divided by the total ratio. 72 na total value divided by the total ratio na 12, it would become 6. Ayan na yan siya. Yung 6 na yan yung basis natin. Imumultiply natin sa value ng hinahanap. Diba si Ana yung hinahanap? Eto si Ana. 5. So, 6 multiplied by 5, it would become 30. Okay guys, mag-subscribe na kayo sa YT guys. Konti na lang guys, so patukay na. Guys, i-subscribe nyo na yung YT guys. Patukay na guys, oh. Dito nyo makikita yung replay guys. Para pag manonood kayo ulit ng replay, pwede nyo mapanood dito. Okay, pwede nyo mapanood yung replay dito guys. Recorded, yes, dito mapapanood. Dito guys, oh, dito nyo mapapanood. Dito nyo mapapanood yung replay. Pa-subscribe guys, patukay nyo na ako guys. Tapos guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Thank you. Tapos guys, yung worksheet, mamaya ko ipopost dito. Sa Blue Up ko ipopost yung worksheet guys. Ito yung Blue Up. Thank you Saint Heaven. Thank you guys sa mga nagpa-follow, so nag-subscribe. Dito nyo makukuha yung worksheet mamaya sa Blue Up. Kasama ng answer key. Neto. Kailangan ko pang tapusin yung answer key bago ipopost yung worksheet. Para magkasabay na. Okay na, na-screenshot nyo na. I-screenshot nyo na. I-follow nyo na din to guys ha. I-follow nyo din ako. Okay guys. I-off ko na to. Nice. Continue. Number 29 tayo. Find the next term for 11, 25 at saka 53. Ano yung next number natin? Linear inequalities. Guys, may worksheet tayo guys. Hindi pwede tayo lumabas sa worksheet kasi out of the topic tayo. Okay guys, yung pattern natin dito, ganito lang yan, oh. Multiplied by 2, multiplied by 2 plus 3. Ayan yung pattern dyan. Nakikita nyo ba guys? Kasi 4 times 2 is 8, plus 3 is 11. Ayan na. 11 times 2 is 22, plus 3 is 25. 53 times 2 is ilan? 106. Plus 3 is 109. Tama. Tama kayo guys. Gagaling nyo. Kapanibago kayo guys ha. Nakakapanibago kayo guys ha. Thank you guys. Guys, kung may extra kayong coins, mag-send kayo ng heart me guys. Heart me for attendance. You know. Nabasa nyo yun, no? Angas. Guys, thank you sa mga nagpa-follow guys. Thank you. Number 30 tayo. A man saves 18% of his salary. Basa niyo yan? Alam natin na 18% daw
ng salary niya yung nasa-save niya. Tapos, he saves 12,600 pesos. So, 12,600 para nasa-save niya. Magkano yung salary niya? Lumit ang viewers kasi nga guys, nagde-date sila ngayon. Nagde-date sila guys. Kaya wala tayong viewers ngayon. Okay, eto gagawin nating decimal. Magiging 0.18 yung 18%. Okay? Is equal to 12,600. I-divide mo lang yan guys, both sides by 0.18. 0.18. Okay? Divide ha. Divide. Eto, ginawa kong decimal. Naging 0.18. Okay? Yung 12,600 yung nasa loob, yung 0.18 yung magiging nasa labas natin. Bakit nasa labas? Kung ano nasa baba, yun yung nasa baba. Ah? Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa labas. Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa loob. Tapos, may dalawang decimal place, di ba? I-jump nyo siya. Isa, dalawa. Dito na siya ngayon. Tapos, magkukuha din tayo ng dalawang decimal place. Bakit? Siyempre, mag-jump din ng dalawa dito. Kung ilan yung jump mo dito sa labas, yun din yung jump mo dito sa labas. Ay, kung ilan yung jump mo dito sa labas, yun din yung jump nyo dito sa loob. Okay? 126 divided by 18 is 7. 7 times 18 is 126. Yung apat na zeros na hindi nagamit, itataas lang natin. 1, 2, 3, 4. Meaning yan, ang magiging sagot natin guys is 70 kyaw. So letter C, magiging sagot natin sa number 30. Guys, sa mga hindi pa naka-follow, mag-follow na kayo guys. Okay? Ulit ha. Ulit. Sa mga naghahanap ng worksheet, dito nyo makikita. Diyan nyo makikita yung mga worksheets ko, pati mga answer key. So, yung magpapaulit guys, pwede na mapanood yung replay sa YT mamaya. Ipapakita natin yung YT. Kung saan nyo mapapanood yung replay. Eto guys, dito nyo mapapanood yung... dito nyo makukuha yung worksheet sa Blue Up. Blue Up to guys ha, dito nyo makukuha yung worksheet. Okay, yung worksheet dito nyo makukuha. Tapos, yung replay dito nyo makikita. Dito nyo mapapanood. Pang civil service to guys. Tapos, pang refresh lang din ang utak nyo. Okay, dito nyo mapapanood yung replay guys. Sa YT. Okay na, i-close ko na. Closing. Close na. Okay, so number 31 tayo. Sabi dito, what is 5 over 6 divided by 1/3? Ayan na guys. Pag ganyan guys, ang gagawin natin dito is keep, change, flip. Bakit keep, change, at saka flip? Bakit? Kasi nga, division ng fractions. Pag division ng fractions guys, it is always keep, change, tsaka flip. Yung una, i-keep nyo. So, 5 over 6 pa rin siya. Yung operation, i-change nyo into multiplication. Okay? Pag division ng fractions to, applicable to. Pag division, division ng fractions. Pagkatapos nyo na change, if-flip nyo yung pangalawa. So, 3 over 1 na siya. Tapos, check nyo muna kung pwede kayo mag-cancel. I-check nyo to, tapos i-check nyo to, i-check nyo to, then i-check nyo to. Yung 6 pwedeng i-divide ng 3, tama? So, 6 divided by 3, it would become 2. And 3 divided by 3, it would become 1. 5 multiplied by 1 is 5. And then 2 multiplied by 1, it would become 2. Ima-minus natin dito ngayon yung 1/2. Okay? Kasi meron pang 1/2 dito. Yung 5 over 2 guys, take note, eto pa lang siya. Yung nasa loob pa lang. Nasa loob pa lang yan guys. Nasa loob pa lang ha. Okay. Ngayon, 5 minus 1, it would become 4. Kopyahin mo lang yung denominator na 2. 4 over 2 is equivalent din syempre sa 2. Letter B. Guys, last 18 items tayo for tonight guys. Guys, mag-tap-tap na kayo guys. Mag-tap-tap na kayo guys ha. Tap-tap na kayo. Thank you guys. Okay, so number 32. 32, 17 divided by 6. Tama. Ratio ulit, basic lang. What time ka post replay YT? Guys, after ng live or baka bukas na ng umaga kasi matagal mag-download ng live kay TikTok.
But, 4 divided by 2 is 2. Yun lang naman explanation dun, tol, di ba? Divide lang. Oh, guys. Number 32, guys. The ratio of numbers 6 to 11. Yan yung ratio ng numbers natin. Tapos, yung sum daw nila would be 102. Sabi ko nga, pag nabasa nyo yung sum, automatically, total value natin siya. Okay? Kung may total value tayo, syempre magkakaroon din tayo ng total ratio. Ang total ratio natin, makukuha natin pag pinag-add mo yung dalawang ratio. 6 plus 11. 6 plus 11, it would become 17. Total value divided by the total ratio na lang yan. So, 102, i-divide lang natin siya by 17. It would become, syempre, 6. Ito na yung basis natin. Yung basis na yan is ginagamit natin para i-multiply sa value ng hinahanap, which is the larger number. Ito yung larger number, di ba? Syempre, mas malaki yung 11. So, 6 multiplied by 11, it would become 66. Magiging final answer natin would be letter B, 66, guys. Okay, 66 ang magiging final answer natin. Okay. Tapos dito, guys, sa number 33, kailangan ko ulit i-discuss yung shortcut natin. Okay, shortcut ulit natin. Wait lang, i-discuss ko lang saglit yung shortcut. Okay, pag magsi-civil service exam kayo, magagamit nyo to. Kaya screenshot nyo na yung shortcut na to. Etong shortcut na ito. Okay, etong shortcut na ito, kailangan nyo yan. Eto guys, note lang to sa conversion. Okay? Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion natin, imumultiply mo yung value by 3.6. Tapos, pag kilometers per hour to meters per second yung conversion natin, i-divide mo yung value by 3.6. Okay, take note, constant palagi yung 3.6, hindi mag-iiba. Thank you, Nikki, sa gift. Thank you, guys, sa mga nag-gift. Thank you, guys. Okay, pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo lang by 3.6. If baliktad, if kilometers per hour naman to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Thank you, thank you. Ayun na. So, dito, guys, pansin nyo, yung speed natin is equivalent sa 36 kilometers per hour. Tapos, yung time natin would become 50 seconds. Yan o, speed at saka time. Distance yung nawawala. Automatic guys, pag distance nawawala, it is speed multiplied by time. Okay, kailangan nating mag-convert. Kita mo yan guys. Yung kilometers per hour, kailangan nating gawing meters per second. Paano ba magko-convert ng kilometers per hour to meters per second? Dun sa shortcut natin kanina. 'Di ba? According sa shortcut natin, i-divide natin yung value by 3.6. 'Di ba? Kaya, para maging meters per second yung kilometers per hour, kailangan nating i-divide yung value by 3.6. So, 36 divided by 3.6, it would become 10. Ito na yung speed nila. 10 meters per second. Ito na yung speed. May speed na tayo, may time na tayo. Makakalculate na natin yung distance. Distance is speed multiplied by our time na 50. 50 seconds. 10 times 50 is 500. Maka-cancel out yung seconds, matitira yung meters. So, letter C na tayo dito. Pwede po may screenshot. Ito na lang guys. Oh. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Pag meters per second, papuntang kilometers per hour, imumultiply mo yung value by 3.6. Okay? Ayan na. Ito yung shortcut. Yung 3.6 guys, constant yan guys. Hindi magbabago yan. Okay, number 34. Malapit na matapos guys ha. Number 34. What is 12.5%? Take note guys, pag 12.5%, it is 0.125. Okay? Pag off, it is multiplication 960.
Multiply ka na lang dyan, guys. Magamit sa physics yung conversion, yes, guys. Syempre. Okay? Yung 0.125, yung 125 muna kukunin mo. Pero wag mong kakalimutan yung decimal place, ha? Wag mong kakalimutan yung decimal place. Tapos, wag mo muna ding isama yung 0. Magiging 125 multiplied by 96 muna tayo. Mamaya na natin ilalagay yung 0 tsaka yung decimal place. O guys, pag CSE lumalabas yan guys. Ngayon, i-multiply na lang natin to. Ino-multiply ko lang guys ha, saglit lang. 2 0 0 1 0 1. Ang magiging sagot natin would be, wait lang, yung 0 pa pala na hindi natin nilagay. Ilalagay mo lang dito. Okay, bakit tayo nagdagdag ng 0? Kasi nga, di natin nilagay yung 0 sa 960. Tapos, bilangan mo na kung ilang decimal place. 1, 2, 3. 1, 2, 3, meaning nun, dito na yung tuldok. Sagot niyan, 110. Sagot niyan, 110. Sa number 35 naman, guys. Guys, last 15 items tayo, guys, ha. Okay? Last 15 items tayo for today. Hanggang number 50 lang tayo, guys. Kasi may tutor pa ako, guys, eh. Sa mga gusto magpa-tutor, guys, pwede nyo ako i-DM sa IG para sa rates. Okay? Para may rates. Para makuha nyo yung rates ko. Thanks. Thanks, guys. Okay, didiscuss ko na naman yung PEMDAS. Sige. Parenthesis kayo. Okay. Ito yung PEMDAS. Quick recap sa PEMDAS. Parenthesis, pinakamataas. Exponent, susunod siya sa parenthesis. Yung multiplication at saka division, they are equal. Okay? Hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Mali. Mali din yan. Okay, mali yung mga yan. Di po ba siya 120? Wait lang ha. Check ko lang. Tama pala. 2 pala dito. Okay. Dito, wait lang. Dito muna. Tapos, yung addition, hindi mas mataas sa subtraction. Okay? Hindi mas mataas. Si subtraction naman, hindi rin mas mataas kaysa kay addition. Okay. Ayan na tayo. Depende na lang kung anong mauuna from left papuntang right. Okay? Dito guys, pansin nyo, may parenthesis kaya uunahin natin yung parenthesis. So, 15 plus 30 divided by 5 multiplied by 6 minus 2 is 4, diba? Ayan na. Nauna si division kaysa kay multiplication. Ibig sabihin nun, division muna tayo. Division muna tayo dyan, guys. 15 plus 30 divided by 5 is 6 multiplied by 4. 15 plus 6 times 4, it is 24. 15 plus 24 is 39. Take note, kung anong mauuna, yun yung unahin mo. Nauna si division kaysa kay multiplication, kaya division yung inuna. Depende guys, kung mag-exam kayo ng civil service exam, kung saan kayo pinakamalupit, yun yung unahin nyo syempre. Para maganda ang buhay. Hindi kayo ma-pressure agad. Sa number 36 guys, a cube has a volume of 512 cm squared. Centimeter cube. Isusulat ko lang ulit yung mga formula na kailangan. Wait lang ha. Take note guys. Bakit? Bakit nagka-violation tayo guys? Guys, nagka-violation pa tayo. Bababa pa yung viewers. Mababa na nga guys. Okay guys? Nagka-violation pa ako guys. Wala namang ginagawa guys eh. Okay? Ano yung SA surface area guys? Surface area. Okay guys, yung volume daw natin is 512 cm cube. Bakit okay? Tanggalin ko na nga. Okay, so tatanggalin ko na yung keyboard ko. Okay. Yan na lang. Okay, yung volume daw natin is 512 cm cube. So, ito yung volume natin. Meaning yan, yung V, papalitan natin ng 512. Okay? 512 is equal to S raised to 3.
Ngayon, i-cube root natin yan, guys. Okay? Cube root, para matitira si S. Ang cube root ng S raised to 3 is S. Tapos, yung square root ng 5, ay ang cube root ng 512 is 8. Ito na yung S natin. Yung S na to, pwede mo nang ilalagay dito. Ilalagay mo na dito. Magiging, surface area is equal to 6 multiplied by 8 raised to 2. 6 multiplied by 64. Kasi 8 times 8 is 64. Okay? Ngayon, 4 carry 2, 384. 6 times 64 is 384. Paano naging 8 cube root, guys? Kasi yung 8, guys, ibig sabihin lang yan, 8 times 8 times 8, it would become 512. Yun yung cube root, guys. Okay? Saan nang galing yung 6 sa formula, guys? Guys, formula to ng surface area. Okay? Formula tong mga to, guys. Ito at saka ito is formula. Hindi magbabago yan, guys. Ang formula ng surface area ng cube is 6s raised to 2. Guys, tignan nyo, bumaba pa yung viewers natin. Nagka-violation pa kasi, swerte. Swerte. Matatapos na nga. Paano naging 64? Ayan, oh. S raised to 2, diba? So, 8 squared is 64. 8 squared is 64. Swerte naman nun. Number 37. Oh, guys. Sa number 37, yung average daw ng 14 numbers is equivalent sa 60. Hinahanap natin yung total. Paano nga ba makukuha yung total? Oh, guys. Ito nga, guys. Formula nga itong mga to, guys. Hindi magbabago yung mga formula, guys. Constant palagi yan. Kaya nga sinulat ko, guys. Para hindi kayo malito, diba? Ano yung total, guys? 50. Ay, 50, 60. Ba't malabo mata ko, ah? Yung average ng 14 numbers is 50. Ano yung total? Sorry, guys, ha? Malabo yung mata. Sorry. Para makuha yung total, guys, i-multiply mo lang yan. 14 times 50, it would be 700. Para makuha mo yung total, i-multiply mo lang number of items sa average nila. May 14 numbers tayo, tapos yung average nila is 50. I-multiply mo lang. Okay, yun na, dun na makukuha yun. Okay, dun na makukuha. So, number 38 na tayo. Malapit na tayo matapos. Hanggang number 50 lang tayo, guys, ha. Number 38. May given values tayo na 3, 8, 18, at saka 38. Ano yung next number natin? Ano yung next number natin? Letter C. Okay? 78. Puro 78 na sagot niya. Galing, ah. Ito kasi yung pattern dyan, guys. Yung 3, naging 8 kasi nga plus 5, diba? Yung 8, naging 18 kasi nga plus 10. Yung 18, naging 38 kasi nga plus 20. So, next number natin would be, hindi 68, guys. Nakita nyo yung pattern? Plus 5, plus 10. Paano ba naging 10 yung 5? Diba? Times 2. Yung 10, naging 20 kasi times 2 lang din yan. So, yung next number natin would be 20 times 2 or it would become 40. 30 plus 40, it would be 78. 78, guys. Yung 5 naging 10. Yung 10 naging 20. Yun. Yung 40, yung 20 magiging 40 syempre. Okay? Okay. Okay, tapos na ba yung restriction ko? Tataas na ba viewers natin, guys? Guys, mag-follow na. Hindi pa naka-follow. Magla-live pa tayo bukas. Or hindi. Depende sa akin. Bahala kayo. Okay, what is the probability of choosing a multiple of 3? Sabi, multiple daw ng 3. Ano ba yung mga multiple ng 3? Thank you, Sanchez Daisy, sa heart me. Thank you. Constant yung times 2, hindi. Depende sa sequence. Guys, depende sa sequence. Okay, may numbers daw tayo from 1 to 15. Ano yung probability na makakuha mo is multiples ng 3? Take note, guys, since maliit lang yung value, ililista ko na lang. May 3, may 6, may 9, may 12, at saka 15. Ito yung mga multiples ng 3 from 1 to 15. Okay, ilan ba sila?
1, 2, 3, 4, 5. So, 5 numbers ang multiples ng 3 out of 15 numbers. Okay? 5 over 15 or it would be 1/3. Bakit 1/5 guys? Hindi Kung ilan yung total number of multiples ng 3, yun yung numerator natin. Over total number of items which is 15. So, 5 sa 15 na items. Or, in lowest term, it would become 1/3. So, letter A ang magiging sagot natin dito. Okay, last 10 items na tayo. Bilis na to. Okay, ililista ko ulit. Etong mga ililista ko guys, given lahat to mga formula. Hindi magbabago guys. Okay, hindi magbabago to guys. Okay, hindi magbabago tong formula na to Ang perimeter ng rectangle is 2 multiplied by length plus width. Okay. Ang area naman ng rectangle is length multiplied by width. Formula lahat to guys Formula to, formula to. Formula lahat yan. Eto guys, eto yung area natin. Eto naman, eto yung width natin. Hinahanap si length. Okay, hinahanap si length. So, eto yung gagamitin nating formula. Ang area is 720 is equal to length natin wala multiplied by 20 na width. Okay? Width to, eto yung width. Area to, eto si area. Okay? Ngayon, i-divide natin to by 20. Bakit i-divide by 20? Siyempre, para matitira si length. 720 divided by 20, it is 36. Yung length natin is 36, yung width natin would become 20. Pwede natin mahanap ngayon yung perimeter. Take note, ang perimeter natin is 2 multiplied by length na 36 plus width na 20. 2 multiplied by 56, ang magiging sagot natin dyan ay 112. So, letter E ang magiging sagot natin. O guys, basta DOST, Napolcom, may mga ganitong mga questions. Malapit na tayo matapos guys last 2 pages na tayo. Bukas ulit guys, tayo magla-live. Okay, bukas ulit tayo magla-live guys. Okay, bukas ulit Huwag ka mag-absent. Na-restrict kasi tayo guys, kaya maliit lang yung viewers ngayon. Di ko alam guys. What time? Gabi ulit guys, gabi or umaga, depende guys. Baka buka. Guys, dito nyo makikita yung worksheet. Dito nyo makikita yung worksheet guys. Dito nyo makikita yung worksheet guys. Dito guys, makikita nyo yung worksheet dito sa blue app. Okay? Mamaya ipopost ko yung worksheet dito. Tapos, yung replay dito nyo makikita. Hello Jade, happy Valentine's din. Yung replay guys, dito nyo makikita. Pa-subscribe guys. Thank you. Ilan na ba? Guys, malapit na mag 2K, 23 na lang. Mag-subscribe na kayo guys. Okay. Eto na. Sa number 41 tayo, syempre magma-minus muna tayo kasi naka-parenthesis 196 minus 121, it is 75. 75 divided by 5 plus 16. 4 squared is 16 guys 75 divided by 5 is 15. Plus 16, it would become 31. So, sagot natin sa number 41 is 31. Number 42 naman tayo guys. Okay, sa number 42 na pala. Ay, 42? 42 na tayo. Sa 42, yung tanong is, a man completes a job, 3/4 of a job in 9 days. Gaano katagal niya matatapos? Ba't naging 75 minus? Guys, eto guys, yung shortcut dito, diba tinuro ko na sa inyo? I-multiply mo lang to dito. 9 multiplied by 4 divided by 3. 9 multiplied by 4 is 36. I-divide mo dito. So, magiging 36 divided by 3. Ang magiging sagot natin is 12. Or letter, syempre letter C. Okay? Sa
Sa number 43 guys, eto ratio ulit. Ratio. Yung ratio natin is A is to B is to C. Si A guys is 4. Kung ano yung unang letter, sa kanya yung unang number. Si B naman is 6. Tapos si C is 10. Okay? If their total is 200 daw. Meaning yan, total value agad natin yung 200. Total value natin is 200. Meaning nun, magkakaroon din tayo ng total ratio. Matik yan guys, pag may total value, may total ratio tayo. Total ratio makukuha pag inad natin lahat ng ratio. 4 plus 6 plus 10, it would become 20. Ito na yung total ratio natin, ito yung total value. Magdi-divide tayo ngayon. Total value na 200, i-divide natin sa total ratio natin na 20. 200 divided by 20, ang magiging basis natin is 10. Okay, anong gagawin natin si 10? Kay 10. Yung 10, yung ipang multiply natin sa value ng hinahanap. Ano ba yung hinahanap? Diba? Si B. Ang value ni B is 6. So, 10 na basis multiplied by the value of B na 6, it would become 60. Ayun na yun, guys. Ayun na yun. Guys, dito nyo makikita nga, guys, yung mga answer key. Dito nyo makikita sa blue up mamaya para hindi na kayo mag-screenshot. Ipopost ko dito mamaya after ng live, guys. Okay, after ng live, ipopost ko dito. Okay, dito kayo ipopost. Tapos guys, sa mga na late kasi patapos na ako, pwede nyo mapanood yung replay dito sa YT. Okay, sa YT nyo makikita yung replay. Baka mamayang gabi or bukas ng umaga ko ipopost. Okay guys? Tatakpan ko na. Number 44. Convert 0.6 hours papuntang minutes. Ayan na. 0.6 hours papuntang minutes. Take note, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Gawin nyo lang, 60 times 6. Okay? 60 multiplied by 0.6. 60 multiplied by 0.6 is equivalent sa 36. Okay? Yan ang magiging sagot natin. Kasi sa isang oras, may 60 minutes. Okay, number 45 na tayo. What is the value of 14 squared minus 10 squared? May 2 ways tayo dyan, guys. Okay, 2 ways. May 2 ways kasi ng pagsosolve. Merong 14 times 14 which is 196 minus 10 times 10 is 100. Meron ding ganito. 14 minus 10 multiplied by 14 plus 10. Parehas din yung magiging sagot nyo dito. Okay? 196 minus 100 is 96. 4 times 24, it would become 96 lang din. Okay, 2 ways. Pwedeng, ito yung first way, ito yung second way natin. Okay? Okay, last 5 items tayo guys. Sa mga hindi pa nag-follow, syempre mag-follow na kayo, mas maganda. Okay, last 5 items natin guys for tonight. Bukas na naman ulit. Okay, eto na. Eto na guys. Ang sinasabi ko dito, syempre kailangan nating mag-convert ulit. Ano ulit yung shortcut natin? Paano natin gagawing meters per second yung kilometers per hour? Sa mga kanina pa nanonood guys, ang speed natin kasi is 72 kilometers per hour. Kailangan niyang maging meters per second. Ano ulit yung formula guys? Pag kilometers per hour to meters per second. Sa mga kanina pang nanonood, tama si Flamesworth guys. Tama kayo. Okay, i-divide mo yan by 3.6. Okay, yun yung shortcut na itinuro ko kanina. Tama. Nice one, nakaka-proud ah. Lupet, lupet. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin is 72, i-divide natin siya by 3.6. Eto, i-jump natin isa pa right. So, dito din, mag-jump din kayo tapos right. Mag-add kayo ng 0. 720 divided by 36, it would become 20 meters per second na. Constant na yung 3.6 guys. Okay, eto na yung speed natin. Tapos, may distance tayo na 3.6 kilometers. Kailangan niyang maging meters. Ilang meters ang nasa 3.6 kilometers? Sa 1 kilometro, meron tayong 1,000 meters, di ba?
Ilang meters ang nasa 3.6 kilometers? 3,600, tama din. Okay, ang distance natin is 3,600 meters. So, distance divided by time tayo. 3,600 na distance, i-divide natin sa speed pala, sorry. I-divide natin sa speed na 20. Magiging sagot natin is, syempre, 180. Or, letter D tayo dito. Okay. Okay. GCF pa. Mag-end na nga ako. GCF pa. Nakakatamad na mag-GCF eh. Guys, eto na lang. Para hindi na tayo mag-solve. Hindi makapag-comment. Legit ba, guys? Legit ba? Pwede naman ah. Guys, pwede naman mag-comment. Gina-joke time nyo naman ako, guys. Naka-comment nga ako, guys, oh. Ayan, oh. I-click nyo yung comment. Hello. Ayan, oh, guys, oh. Yung comment sa gilid. Gina-joke time nyo naman ako, guys, eh. Okay. Sa number 47, guys, ano yung number sa choices? Pinakamalaking number sa choices? Ano ang pinakamalaking number sa choices ang pwedeng i-divide, ang pwedeng ipang-divide dito? Sa 108 tsaka 180. Anong number sa choices ang pwedeng ipang-divide dito na pwedeng ipang-divide dito? Ano? 54? Hindi. Hindi 54. Hindi 54, guys. 54 ba? Guys, ang magiging number natin na pwedeng ipang-divide sa 108 tsaka 180 is 36. Kasi ito yung number na pwedeng ipang-divide dito, na pwedeng ipang-divide dito. Take note, greatest common factor, kaya pinakamalaki. Okay? Kahit pwede yung 12, pero mas malaki sa kanya yung 36. Kaya 36 magiging sagot. Okay, sa number 48 naman. Ano yung number sa choices na pwedeng i-divide ng 18 at saka 24? Number sa choices na pwedeng i-divide ng 18 at saka 24. Pinakamababa. Hindi pwede yung 60, guys. Hindi naman pwedeng i-divide sa 24 yung 60, di ba? Hindi pwedeng i-divide sa 24 yung 60. May remainder. Ang magiging sagot natin dito is 72. Tama. Yung 48, guys, hindi naman siya divisible ng 18 kasi 18, 36, tas 54. Okay, hindi dumaan sa 48. Kaya magiging sagot natin is letter C, 72. Yan, guys, matatapos na tayo, guys. Guys, thank you sa mga nanood ngayong live na to. Dito nyo mapapanood yung replay, guys, sa YT. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. Dito nyo mapapanood, i-subscribe nyo na. Oh, guys, recorded. Dito nyo mapapanood yung replay. Tapos, yung worksheet na sinasagutan ko, ipapakita ko dito mamaya. Okay, dito ko ibibigay yung worksheet natin. Okay? Dito natin makita yung worksheet, ha. Okay na. Okay na. Oh, guys, ipopost ko mamaya. Tatapusin ko na, guys, ha. 2 items na lang to. Tapos, para makapag-rest na din na beauty rest, guys. Beauty rest. Beauty rest, lala. Guys, ang lit ng viewers ko ngayon. Mga absent kayo, ha. Bukas, guys, magdala kayo ng barangay certificate. Guys, bukas sa mga absent, magdala kayo ng barangay certificate. Senomar. Ano pa ba? Barangay certificate, Senomar, 2 nanay, tas 3 tatay. Ano pa ba? LTO. Basta clear kayo sa LTO. Magdala din kayo bukas. Absent kayo sa akin, ha. Tas promissory note. Medical, medical din. BAR, isa din yun. Yeah, mag-absent pa kayo, ha. NBI, wag na. Baka mamaya hinuhuli sila eh. Nadamay pa ako nun. Sorry. Birth certificate, wag na din. Kilala ko na lahat kayo. Tas PT, wag din. Wag din. Bawal yun, guys. Mababan tayo dyan eh. PT, wag, guys. Okay. Okay. Yung shopkeeper daw, binili niya ng 1,800 pesos yung item. Okay. Tapos, binenta niya ng may tubo na 15%. Okay, meaning tataas kasi gain nga, 'di ba? Gain. Kaya ang gagawin nyo dito is 1,800 multiplied by 0.15. Okay. Sabi ko nga kanina, kung ilan yung decimal place dito, yun din yung maka-cancel out sa zeros dito. Okay?
matatanggal yung dalawang 0, matitira na lang is 18 multiplied by 15. Okay? 18 multiplied by 15, it would be 270. Ito yung itataas niya dito. Okay? Itataas niya yan, guys. Tataas na, 'di ba? So, yung 1,800 na price, madadagdagan to ng 270 pesos pa. Okay? Pag pinag-plus mo yan, ang magiging sagot is 2,070. Good job. Sa number 50, assignment niya to. Joke lang. Nakatamad na ako mag-solve, guys. Sa number 50, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo. Last item na to, guys. Last item, 7 over 10 minus 1 over 5. Sige nga. Sige nga. I-try nga natin ng i-try nga natin yung butterfly method. Di ako nagba-butterfly method eh. Di ba yung butterfly method, guys, is eto tapos eto? Ipag-multiply mo lang. 10 times 5 is 50. Try lang, guys, ha. Tapos, eto yung mauunang digit sa atin. 7 times 5 is 35. Kopyahin mo yung minus. 1 times 10 is 10. Yun lang naman yung butterfly method, di ba? Eto, tapos eto, ipag-multiply mo. Makukuha to. Tapos, yung first number dito would be 7 times 5. Thank you, HD. Thank you. 7 times 5, dito siya. 10 times 1 is 10. Dito rin siya. Ngayon, minus. 35 minus 10 is 25 all over 50. Equivalent din yan sa 1/2, syempre. Yan. Guys, ina-explain ko nga, guys, kung paano nakuha eh. Di ba yan, 10 times 5 is 50. Tapos, 7 times 5 is 35. Okay? Tapos, kopyahin mo yung minus. 10 times 1 is 10. Okay? 1/2 divided by 1/2. Pwede ng common sense dito, guys, eh. Alam na nating 1 agad yung magiging sagot. Okay? Guys, pwede yung butterfly method. Trinay ko lang kung alam ko pa. Common sense na lang yan, guys. Or pwede, pag long method trip mo, i-keep mo yung una, i-change mo to into multiplication, then i-flip mo to. Magiging 2 over 1. 1 times 2 is 2. 2 times 1 is 2. 2 over 2 equal pa rin sa 1. Parehas lang din. Okay, guys. Thank you sa mga nanood, guys. Dito nyo makikita yung mga sagot ko. Okay, ipopost ko dyan mamaya. Pipicturean ko lang to. Para mamaya, makikita nyo na to doon. Okay? Okay. Okay. Tapos, guys, yung mga na-late, pwede nyong panoorin dito. Dito nyo mapapanood. Yung replay, dito nyo mapapanood. Pag LCM, hanapin para shortcut yung last number. Dito, guys, dito nyo mapapanood yung replay. Sa number 50 is 1 yung sagot. Mixture and age problem, manood ka sa YT ko. Thank you, guys, sa mga nanood. May tutor pa kasi ako, guys, kaya maaga tayo natapos ngayon. GG, guys. Thank you, guys, sa mga nanood. Paano yung mga absent ngayon? Magdala sila ng NBI clearance. Tapos barangay clearance. Bukas. Birth certificate din. Tas 3 nanay. 1 tatay. Pwede na yun. Okay. GG, guys. Dito nyo mapapanood yung replay, ah. GG, guys. Thank you, guys. Mag-end na ako, guys. Okay na,